Hi Gemini! Welcome sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader, Gemini. So, gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading sa buwan ng March 2024. Current energy check-in at maaaring mag-resonate to sa the next 3 to 6 months. So, March, April, May, June, July, August. Okay, remember guys, collective reading to. Hindi to personal reading kasi merong mga unsubscribe, napapansin ko lang. And, what you need to know is that ang collective reading maaaring mag-resonate or hindi sa inyo for that month kasi marami tayong tinatap na energy. Meaning, may portion ng ating mga viewers na maaaring mag-resonate doon at para sa kanila yung reading na yun. Okay? Otherwise, I will tap into your energy next month. Okay? Now, gagawin natin ang general life reading nyo. Current energy check-in para sa inyo sa buwan ng March all the way to the next 3 to 6 months, Gemini Collective. So, ako ay si Abby, isa akong intuitive reader. Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers natin, maraming salamat po sa pagsuporta ng inyong mga monthly Tagalog readings, okay? So, i-shuffle lang muna natin ang mga cards ulit in front of the camera, Gemini. And I'll see you guys in few seconds, okay? Hi again, Gemini. Welcome back. So, kukuha tayo ng 7 baraha sa ating oracle card. Ito ang Goddess Power Oracle card ni Colette Baron Reid. 7 baraha and then titingnan natin ang general life snapshot mo. Current energy check-in for March all the way to the next 6 months. Okay? Kuha tayo ng 7 baraha para sa ating collective Gemini. Alright. Okay. Gemini, ready na kayo? At position 1, meron kang the moon, si Mama Kila. Okay? Position 2, Gemini, meron tayong inexperience. First time yata lumabas tong card na to across sa mga readings na nabasa ko so far for this month. Okay? Sa Gemini lang lumabas yan. At position 3, meron tayong new beginnings. Ang ganda, nasa position siya ng manifestation. Position 4, meron kang transformation. Sa traditional tarot, yan ang death card. Okay? Or changes like the world or wheel of fortune. Position 5, meron tayong the in-between, transition and transition. Transformation and the in-between. Okay? And then, sa position 6, meron ka Gemini na fortune. Okay, namabas si Lakshmi. Indian goddess tong si Lakshmi. Kasi mga goddess to eh. Itong barahan na to is about goddesses and ano yung nire-represent nila. At the center, wow, Mama Mary Miracles, Gemini. Second time lumabas si Mama Mary at the center. I think nakuha natin to sa isang zodiac sign din. Alright, so umpisahan na natin tong general life reading nyo, Gemini, no? Okay? At position 1, meron tayong the moon. Nasa release card to. Okay? May mga bagay tayong kailangang pakawalan, yung mga uncertainties, yung mga doubts and fears natin. Okay? At this point, current energy check-in and maaaring mag-resonate to in the next 3 to 6 months, like I said. So, nasa release position siya. So, magulo ba ngayon ang situation mo with regards to a certain area ng life mo or may certain situation na naghahanap tayo ng kasagutan and clarity, no? So, yung mga doubts and fears mo, as of this time, since nasa position 1, kailangan mo ng pakawalan yan. Okay? Kung paano pakakawalan, mamaya masasagot natin pag nakuha natin lahat ng mga barahan nyo, nabasa natin. Okay? And maaari din na ito yung something na kailangan mo ngang ipakawalan or i-let go. Okay? So, either way, kung the moon card is either way, no? Yung meaning nito sa position 1 mo, I felt strongly na it's about time talaga na mas maging open-minded tayo, na we need to seek the truth, yung katotohanan, okay, for the month of March onwards. Okay, i-appreciate mo yung period na tanggalin mo na or i-vanish mo na totally, completely lahat ng mga anxiety spirits mo at yung mga nasa pag-iisip at puso mo na parang feeling mo hindi maaaring mangyari. Okay? Because, sasabihin ko sa inyo,
kung nandyan ang blockage mo, ang dami mong hindi sigurado, ang dami mong doubts, ang dami mong worry, magiging blockage siya para umangat ka sa frequency na gusto mo, para ma-meet mo yung mga desires mo, para ma-manifest mo sila. So, blockage siya ngayon sa'yo na kailangan mong i-release. Alright? I hope it makes sense, Gemini. At position 2, meron tayong inexperience. Ito yung kailangan mong ipagpatuloy. In a positive way, nasa position ang baraha mong ito, Gemini, inexperience. Okay? It's time to acknowledge na may certain things about us, Gemini, na hindi pa tayo expert, na nangangailangan pa ng experience sa isang area ng buhay mo, kung sa love man yan, sa career, or sa paghawak ng pera, sa pag-manage ng family, or ng stability mo. You know, these things na kailangan i-admit natin na hindi pa tayo ganun kagaling na i-manage, or kailangan pa nating matuto. Okay? I-continue mo daw, ipagpatuloy, di ba? Nasa position to siya, yung experience na to. So, for me, kung babasahin natin to in a positive way, na itong mga inexperience mo right now, na kailangan mo i-acknowledge at tanggapin right now, kasi yan ang magkakaroon ng push, o bibigyan ka ng idea, kung isang certain area, career man yan, kunwari, you acknowledge, no, you recognize and you accept na sa ginagawa mo, sabihin natin beginner ka pa lang. Okay? Baguhan pa lang tayo. First level or intermediate pa lang yung alam natin doon. I-acknowledge mo yon dahil yon ang magiging area ng focus mo. Okay? Doon ka kailangan mag-focus para mag-gain ka ng more experience at knowledge or expertise. Isang example yon. Hindi to bad thing. So, the first thing to acknowledge is na parang hindi pa tayo expert dito. Okay? And there are people kasi na nagiging blockage is that just because may alam sila na kaunti, ang pakiramdam nila, alam na nila ang lahat. So, it's an advice for you na to take the road of humility and alam mo yon, to recognize that we are all beginners. We need to start from somewhere. Okay? And from there, may potential to na mag-improve. Yun ang iisipin mo lagi, Gemini. Career business to, kung hindi mag-succeed yung first business na or partnership or endeavors na pinaplano mo, it's okay. Yun ang sinasabi sa'yo. Kasi ang problem is not really a problem. It's more like parang kulang lang tayo sa experience pa kasi nagsisimula pa lang. And that is okay. So, ipagpatuloy mong i-grow. Yung something na sabihin mo, nag-failed ka one time dahil feeling mo bago ka pa lang doon, di mo pa kabisado, that's okay. Part yan ng learning process. May learning curve na mangyayari dyan, Gemini. Okay? Now, position 3, napakaganda, no? I know it makes sense, okay? I try to explain the best way I can yung mga barahan na yan sa reading mo. Position 3, may new beginnings ka, Gemini. Nasa manifestation position to. So, nandito ka sa point na nagmamanifest tayo ng mga bagong simula. Okay? Hindi ko alam kung gaano ka kagaling mag-manifest, but I see to it na yung mga manifestations mo hindi manggagaling sa isang sitwasyon na gusto mong buhayin or mga tao na gusto mong balikan ka. No. Ang sinasabi, maaaring ang manifestations may totally clean slate na bagong-bago. New people, new friendship, new job, new business. Okay? Kasi meron ditong inexperience and the moon, no? So, kung makikita mo to, may kakulangan. May uncertainty, may doubt, may fear, at may kakulangan sa karanasan. Parang ganun ang sinasabi. Okay? So, it could fail, it could make or break, and that's okay. Dahil, ang sinasabi dito, magsisimula kang muli. Okay? Galing dito sa inexperience na to at sa uncertainty na to, kung ano man yung setback mo before, magkakaroon niya ng bagong simula. Okay? It's maybe a completely new strategy, bagong koneksyon, bagong pag-ibig, bagong career, bagong trabaho. Okay? Now, at position 4 mo, Gemini, may transformation. You see, from inexperience and uncertainty, may magbabago. Okay? Ito yung external energy. So,
like I said, hindi ko alam kung gaano kakagaling mag-manifest, pero yung whatever na tinatry mong i-manifest ngayon sa buhay mo, sa reality mo ngayon sa 3D, no? Kung ano yung dinid-daydream, dinid-desire mo ng puso mo na matindi, make sure in alignment yan sa gusto ng puso mo, okay? Put that vision, yung visualization na yan, yung manifestation yan sa heart mo, and itry mo to really feel it para malaman mo, and eventually, no, kung nag-match yung desire mo at intention mo, kung gaano mo to kagusto, at puro positive affirmation, alisin mo yung doubts mo, magkakaroon ng transformation. So, I think, no, magaling kang mag-manifest, Gemini. Kasi nandiyan si Shakti, ang goddess ng transformation, na mag-i-aid sa'yo. I don't know if you believe with it, pero kung whatever your belief system is, that's okay. But you have the ability to change things. Yan ang sinasabi dito. External energies na to transformation. So, manggagaling to like a blessing, no? Biglang may darating talagang change, like parang a windfall ng changes sa buhay mo. Pero mag-uugat yan sa manifestation mo, kung gaano ka kalakas mag-manifest ng mga bagong simula sa buhay mo. At yun, doon nag-uumpisa tong pagbabago na yan. Makikita mo yan, slowly mag-unfold yan sa harapan mo. Yan yung external energy, hindi to basta-basta lang manggagaling sa'yo. May tutulong sa'yo dito, it could be the universe, no, na ibibigay sa'yo itong change na to. And then, at position 5, Gemini, meron kang in-between. So, magkakaroon ng, ito yung kailangan may bigay sa sarili mo, no? So, tutulungan ka. May external forces na tutulong sa'yo to change things, and then nag-manifest ka ng bagong simula sa kahit anong area ng buhay mo ngayon, sa career or love man yan, and so on and so forth. Gadaan ka sa pagbabago. Okay? Yun kailangan mo ibigay sa sarili mo. Okay? Dadaan ka sa pagbabago. And kailangan open ka sa pagbabago na to para magkaroon nga ng bagong simula at magkaroon ng transformation. Tutulungan ka. Pero dapat willing ka na magbago. Okay? I hope it makes sense. If meron sa ilan sa atin dito na maybe may addiction or codependency, kailangan baguhin yung situation na yun, yung dinidesire mo na makorek. Kailangan mo ng bagong simula, clean slate sa buhay mo, sa love life mo, sa marriage life, domestic situation mo, that's okay. Kayang magbago. Pero kailangan willing kang mag-accept ng pagbabago. Yun ang sinasabi dito. Yung kailangan mo ibigay sa sarili mo. Huwag kang maging resistant sa change. Okay? Be more accepting and open sa pagbabago. Yan ang sinasabi dito. No? Sometimes kasi may stubborn energy tayo, hindi yun makakatulong. At position 6, meron tayong new beginnings. Lumabas na sa manifestation ng new beginnings. Now, ano ang new beginnings mo? Ang sabi dito, fortune. Pera. Pera to. Tangible. Fortune. Or it could be blessings, miracles, and physical money, or maybe windfall ng money or ng fortune or ng success. Yan ang new beginning mo. So, congratulations sa'yo. Maaari mo tong ma-manifest. Like I said, kung tatanggalin mo yung mga blockage, like yung clouded mind mo, yung uncertainty, yung fear and anxiety mo, at yung resistance mo sa pagbabago. Kung i-clear out mo yun, ang darating sa'yo na new beginning, exactly sinabi dito. Kasi ang manifestation mo, remember, new beginnings agad. And then, ano yung new beginnings mo? Kasi ito ang position, ito ang ating position number 6. Ang new beginnings mo daw is fortune. So, it's either physical fortune or success or career, increase sa pera, sa pananalapi, overflow of money, abundance, prosperity. Okay, Gemini? We cannot make this up kasi parang may story or narrative tong card na to. And at the center, yung natutunan mo si Mother Mary na sa gitna. Either devotee ka ni Mother Mary, Marian devotee ka, you're Catholic, or whatever your belief system is, kasi sa Catholic is nag-exist ang miracles. Okay? So, like I said, no, nakita mo to, may fortune na papasok. Okay, this is something maybe unexpected din, na hindi mo mapapaniwalaan na possible na mangyari. Kasi, ang miracles and transformation, nakita mo itong transformation mo, no? Bakit in alignment siya? Position 4 mo, ito yung external energy. So, may transformation. So, gina-guide ka. May tutulong sa'yo no matter what. And then, at the center, natutunan mo miracle. Yung sinasabi ko is something na external na out of your control, pero magkakaroon ng changes. Only if, like I said, yung mga blockage mo, tatanggalin mo. Yung transformation na yan, maaari pang in a form of miracle, unexpected siya. Pero blessing binigay sa'yo, Gemini.
Yun lang ang maaari ko masabi sa general life reading mo. Current energy check-in from March all the way to the next 6 months. Okay? So, sana nag-resonate to Gemini sa inyo. This is collective reading. And, I'll see you guys on your love reading on a separate video. And, take care, Gemini. God bless. Mahal ko kayo. Bye!